ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, dumating kay David ang balitang si Absalom na ang kinikilalang hari ng Israel. Sinabi niya sa mga kasama, "Mabuti pa'y umalis tayo sa Jerusalem. Kung hindi, nanganganib tayo kay Absalom. Magmadali tayo at baka abutin niya. Kapahamakan ang sasapitin natin, pagkat wala siyang igagalang, isa man sa lungsod." Si David ay umiiyak na umahon sa bundok ng mga olibo. Wala siyang sandalyas at nakatalukbong, tanda ng kalungkutan. Lahat ng kasama niya ay nakatalukbong at umiiyak ding umahon. Nang papalapit na sa bahurin si Haring David, isang kamag-anak ni Saul ang lumabas na anak ni Gera. Binabato niya si David at ang mga kasama nito, maging alipin o kawal. Ganito ang kanyang isinisigaw, lumayas ka, ikaw na tampalasat uhaw sa dugo. Naghiganti na sa iyo ang Panginoon dahil sa pagpatay sa sambahayan ni Saul at ang pag-agaw sa kanyang trono. Ibinigay na kay Absalom ang kanyang kaharian. Ikaw na mamamatay tao. Sa wakas, siningil ka rin sa iyong pagkakautang. Sinabi ni Abisai, "Mahal na hari, di yata't pinahihinutulutan ninyong lapastanganin
ng hampas lupang ito ang inyong kamahalan? Ipahintulot po ninyong tagpasin ko ang kanyang ulo. Ngunit sinabi ng hari, huwag kang makialam sa bagay na ito, Abisay. Ako ang magpapasya nito. Kung iniuutos ng Panginoon na sumpain si David, anong karapatan nating sumuway? Sinabi ni David kay Abisay at sa lahat ninyang lungkod, kung ang anak ko mismo ay nagtatangka sa aking buhay, hindi dapat pagtakahan ngayon kung mag-isip ng ganyan ang Benhamitang ito. Bayaan niyo siyang magtungayaw at sumpain ako. Anong malay natin? Baka ito'y utos ng Panginoon sa kanya. Baka naman kahabagan ako ng Panginoon sa kalagayang kong ito at pagpalain ako sa halip na sumpain. Patuloy sa paglakad sina David at ang kanyang mga tauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. O Panginoon ko, kay raming kaaway, sa abang lingkod mo ay kumakalaban. Ang palagi nilang pinag-uusapan, ako raw, O Diyos, di mo tutulungan. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ngunit ang totoo sa lahat ng oras, iniingatan mo at inililigtas. Sa aking tagumpay ang iginagawad. Mahina kong loob ay pinalalakas. Kaya ikaw poon ng aking tawagan. Sinagot mo ako sa bundok na banal. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ako ay humimlay, agad nakatulog. Ligtas ng nagising ang iyong kinupkop. Libo mang kaaway, wala akong takot. Humanay man sila sa aking palibot. Halika, O Diyos, iligtas mo ako. Lahat kong kaaway ay pasukuin mo. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga Heraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka,
siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu ng matagal at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala. Ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi nagsisisigaw siya sa libingan at sa kaburulan, at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanawan na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan alang-alang sa Diyos." Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, "Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Pulutong, sapagkat marami kami," tugon niya. At mahigpit nilang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika, "Papasukin mo na lang kami sa mga baboy." At sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibat ng takbo tungo sa pangpang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Kaya't pumaroon ang mga tao upang tignan kung ano ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang lalaking inaalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matino na ang isip. At sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, "Umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo." Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus. At nang gilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. At mga kapatid, ilang sandali na lamang po sa araw na ito, 29 ng Enero, mamaya-maya lamang ay formal na pong ipakikilala ang ating simbahan ng Quiapo bilang pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, ngayon pa lamang, bigyan natin ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, isang mas malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na pong Jesus Nazareno. Ano ang ibig sabihin ng gagawin natin mamaya? Ang ating pong simbahan ay tunay na ipakikilala bilang dambana, kung saan ang mga nagmamahal naniniwala sa poong Jesus Nazareno ay nagtatagpo, ay nagkikita-kita upang ipahayag ang ating pasasalamat at pagmamahal sa poong Jesus Nazareno. Tunay
na ang simbahan na ito ay simbahan ng biyaya at himala. Lahat ng nakatanggap ng biyaya at himala mula sa Poong Nazareno, pumalakpak muli ng mas malakas. Sabihin natin ng malakas, "Thank you, Lord." At yun naman po ang dahilan kung bakit ang simbahan na ito ay itatalaga bilang dambana. Lugar na kung saan tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako sa tao. Na tayo ay kanyang tutulungan sa ating pasanin. Na tayo ay kanyang ililigtas sa panganib at kaaway. Na tayo ay tatanggap ng matagal na nating ipinapakiusap, magandang resulta, kalusugan, at I am sure, marami ng deboto ang pinagaling ng Poong Jesus Nazareno. Amen? Nang dumating si Kristo sa mundo, marami siyang tinapos. Tinapos ni Kristo ang matagal ng paghihirap ng maraming tao dahil sa kasalanan, dahil sa kasamaan, dahil sa kahirapan. At isang matinding mukha ng kahirapan ang pagkakaroon ng karamdaman o sakit. Kaya nga sa ating ebanghelyo, muli nating narinig ang isang malaking himalang ginawa ni Kristo. Doon sa lalaking matagal nang pinahihirapan ng demonyo. Tandaan natin ang sabi ng unang bahagi ng ebanghelyo, matagal na siyang pinahihirapan ng masamang espiritu. At walang magawa. Kasi kahit kadena, nakakalag, nasisira. Walang makapagpalaya sa kanya. Kaya nang dumating si Kristo, ito kakaiba. Ano ang kakaiba sa pagpapagaling ngayon ni Kristo doon sa may sakit? Dati-dati sasabihin lang ni Kristo, tumayo ka, lumakad ka, dumilat ka, bumangon ka. Inuutusan niya. At minsan pa meron siyang pinagaling na inaalihan din ng demonyo. Anong sabi ni Kristo? Tumahimik ka, huwag kang magsasalita. Pero anong bago sa ebanghelyo natin? Mapapansin ho ninyo, hindi kagad din sinabi ni Kristong, lumayas kayo. Ano ang tanong ni Kristo doon sa demonyo? Anong pangalan mo? Magpakilala ka. Mga kapatid, araw-araw, kayang gumawa ng himala ng Diyos. Kayang ibigay kagad ng Diyos ang kailangan mo at hinihingi mo. Pero ang gusto ng Panginoon, sabihin mo, para siyang isang magulang. Ang isang magulang hindi titigil hanggat hindi sinasabi ng anak kung anong gusto mo. Anak, anong masakit sa'yo? Anong mabigat? Anong hindi mo kaya? Anong ayaw mo na? Sabihin mo. Pangalanan mo. At mga kapatid, araw-araw, tuwing pupunta tayo sa dambanang ito, tuwing pupunta tayo sa simbahan na ito, huwag kang mahiya. Husgahan ka man ng iba. Sa harap ng Diyos, mahalaga ka. Hindi ka man tanggapin at tanggihan ka ng iba, sa loob ng simbahang ito, tinatanggap ka niya. Kaya tuwing papasok ka ng simbahan na ito, haharap ka sa kanyang mukha at sabihin mo kung anong masakit sa iyo.
Sabihin mo anong hindi mo na kaya. Sabihin mo anong gusto mo. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, sana kapag tayo po ay nagdadasal, kapag tayo po ay lumalapit at humihingi sa Kanya, huwag mong kalilimutan, hindi lang ikaw ang may gusto, ang nahihirapan at nangangailangan. Bago natin formal na ipakilala ang dambanang ito, sana ipakilala natin araw-araw ang Poong Nazareno kahit wala ka sa simbahang ito. Saan ka man mapunta, kahit kailan, makikilala kang deboto kung kaya mong ipakilala sa iyong ugali at ginagawa si Kristong pinaniniwalaan mo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon kay Kristo na lumulupig sa kasamaan, ilapit sa Ama ng may pananalig ang ating mga panalangin. Ang ating pong itutugon, kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang Santo Papa, ang mga obispo, mga pari, at mga diakono, naway matulungan tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya. Manalangin tayo. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga Kristiyanong mananampalataya, naway magkaroon ng tapang na makapagsalita ng may katatagan sa ngalan ni Hesu Kristo. Manalangin tayo. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga naging manhid na sa pagkakasala, naway hipuin ang Espiritu ng Diyos upang magsisi at magbago sila ng pamumuhay. Manalangin tayo. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga naghihinanakit dahil sa hirap at pagdurusa, naway maalalayan natin nang walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at pangangailangan. Ilapit natin sa Diyos ang ating mga sariling karamdaman at mga sakit na tinataglay ngayon sa ating katawan. Ipanalangin natin sa Diyos ang ating mga lungkot, paghihirap at takot na pinagdadaanan. Ipagdasal natin sa Diyos ang mga kapatid nating may sakit, ang mga bilanggo, ang mga walang sapat na makain at tirahan, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, nagbubunyi kami sa iyong nag-uumapaw na pag-ibig para sa amin. Paghariin mo ang iyong kapangyarihan sa amin. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawa, iyong pinagpala. Sumasamo
tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumao nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagpagaling na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw ang deboto, naniniwala at nagtitiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang tunay na magpapagaling sa iyo, ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. O Jesus, hilungin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa kong kasing bigo, hapis at pait, iyong patamisin at haggan ang sakit ng mag-ingas ang rikit. O Jesus, hilugin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa kong kasing bigo, aking sugatan, diwa katawan ay gawing daan ng iyong kaligtasan. O Jesus, hilugin mo aking sugatang puso ng aking mahango.
Announcement. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po ng pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service sa darating na February 1, Huwebes, sa ganap ng ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Sa darating na Biyernes, February 2, 2024, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo, o mas kilala rin sa tawag ng Piyesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbababasbas ng mga kandila, tanda na si Jesus na ating manunubos, ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ang simbahan ng Quiapo, sa ngalan ng ating Kura Paroko at Rektor Father June Sescon, ay nagpapasalamat po hindi lang sa inyong pagsisimba dito man o online, kundi sa inyong patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Ang mga pinansyal at material na tulong ay malaking bagay nating sama-samang ibinibigay sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, hindi lamang sa panahon ng kalamidad. Salamat sa kabila ng inyong mga sariling kakulangan at pangangailangan. Nagagawa nyo pa rin pumili ng kabutihan. Hindi man kayo nakakasama, bahagi po kayo ng pagtulong ng simbahang ito. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabaspas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya.
ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.